I didn't come here for that. Kung dati, ang pinapakita ko sa inyo, kung ano yung kagustuhan nyo, dahil minanipulate nyo ako, sino ba ang nakinabang sa showbiz noon? Kayo. Kung anong gusto nyo nung palabasin, sinunod ko kayo. Pero ako ba ang nag-benefit? Hindi. Ako po ang nag-suffer. Kayo lang po ang nag-benefit. Hindi ako. Bumalik po ako dito dahil may mission ako. At ako ngayon po ang masusunod. Ang Diyos na ngayon, kung anong kagustuhan ng Diyos, kung bakit ako bumalik dito, ang Diyos ang masusunod. Amen. Nagpatayo po ako ng Mystica Charity Foundation. Kaya, yung sinasabi ko kay Pastor na instead na doon ako dapat nagse-celebrate ng free show sa Singapore, I canceled it, Pastor. I'm sorry sa mga Singaporeans. I'm sure na makikita nila ngayon sa YouTube, dahil i-upload ko talaga ito, mapapanood nila sa Singapore. Dahil ang gagawin ko, instead na doon ako at mag-e-entertain ng mga, of course, mga nagiinuman, mga nagkakatuwaan, nagsasayaan, di ba? Mga ganon. Bakit hindi ko i-celebrate ang birthday ko at magbigay ng libreng show at pakainin ang mga street kids? Di ba? Yung mga homeless sa sa Grand Boulevard, mga homeless sa sa Paywalk. Yun po ang nakita ng Rated K noon. At nakita nila sa mga YouTube na every Saturday, yun po ang ginagawa ko. Instead na pupunta po ako ng church, kasi sa Batista is Saturday, di ba? Ano pong church sa Sunday, okay? Sabi ko, it's time kasi na pumupunta ako ng church. Of course, hindi ko maiwasan yung mga tao nagbubulungan. Para bang nag-chichismisan, sabi niya, ano pong ginagawa? Na-feel mo eh. Anong ginagawa ng Mystica dito? Para bang I don't belong to church. Mini-misjudge po nila ako na ibinabasa po nila yung Mystica na nakikita nila noon sa television, kung ano yung pag-aarte ko, whatever. Kaya, nagdesisyonan ko na lang po na bakit ako pupunta doon sa mga church na yun kung ang makukuha ko lang ay panlalait at panghuhusga. Kaya natakot na po akong pumunta sa mga churches dahil akala ko lahat po ng churches ay ganun din po ang makukuha ko. Pero I'm so glad po, with full embrace at full heart nakita ko, in-embrace niyo po ako at hindi ko po na-feel na isa sa inyo ay nalalait sa akin ngayon. At hindi lang yun. Nag-i-explainer niyo pa ako. Kung dati-rati po nandun lang ako sa dulo, dahil natatakot ako na baka mamaya, palalabasin nila ako ng church, ngayon nandito na po ako. At mismo mga pastor, ang mga nasa harap ko. Amen. Palakpakan niyo na po yun. My God, and of course, once again, thank you so much. Thank you so much, Pastor, for giving me this chance talaga, diba? So mga kaibigan, alam niyo na kung ano, konti lang yun ha. Nasa maalaala mo kaya ang tunay kong istorya ng buhay, pero part 1 lang po yun. Makikita niyo po sa mysticastar.com, andun po yung life story, kung paano po ang Mystica, kung paano nagsimula. Wala po yun yung ending, wala pa yung ginagawa ko ngayon. Pero marami po kayo makikita doon sa YouTube din. Mystica videos, malalaman po ninyo kung ano po yung ginagawa ko noon, Rotarians or whatever. Pero as of now, mga kaibigan, dahil nandito po ako para i-present po sa inyo ang Better Globe, Better Philippines. Like what I said a while ago, bakit ako napunta dito? Ang ganda talaga yung tanong niya kanina eh. Kaya yung pagbigay po sa akin, magkakilala ko kay Mr. Rita Solberg, isa rin po yun na binigay sa akin ng Diyos. Dahil sabi ko, Lord, I was already here for 1 year, walang nangyayari. Kasi they were expecting na I'll be doing the same thing. Pero sabi ko, Lord, mauubos na ang pera ko dito. Sabi ko, and ate ko, sabi niya, bakit ka pa bumalik? Hindi mo pala ito pagbalik mo? Para bang isunubsub mo na yung sarili mo? Para bang nagpatiwakal ka na o kaya naglublub ka na? Anong mangyayari sa'yo? Sabi ko, sister, kahit mawala sa akin ang lahat, Lord is always here. He is my provider. Yes! Lahat po ng ibinigay niya sa akin noon, kung saan man po napunta, saan ko man po ginamit, sa Kanya po yun. At kung ano po ngayon ang talento
ganito ko natitira. Ito po yung kayamanan ko. Everybody's rich. Amen. Everybody is successful. Nandito po yun. Nandito po yun. It doesn't mean na pag sinabing rich, katulad yung sinasabi ko yan, is because of money. No. Everybody is rich. I know I'm rich because I've got the talent. I've got the capability of doing a lot of things. Marami tayong magagawang mirakulo sa buhay natin. Amen. It's happening every day, di po ba? Amen? Amen. Kaya ang gawin lang po natin, gamitin po natin kung ano ang nadatanging ibinigay sa atin o kaya pinagkaloob ng Diyos. Di po ba mga pastor? Mas kayo nakakaalam, dapat ako nilelekturan ninyo eh. Sa totoo lang, di ba? Pagdating po sa Biblia, kaya katulad po sabi ni sister kanina, nagbabasa ka ba ng Biblia? Sabi ko, alam niyo po, siguro nagkataon lang na nagkatugma lang yung sinabi ko sa Biblia. Kasi, kung tanungin mo ako ngayon, pag pinaharap mo sa akin ng kung ano-ano mang verse or whatever, mahihirapan talaga ako. Sa totoo lang, pero ngayon, dahil nga po, inopen niyo na po ako sa church, bakit hindi? Matutunan din po akong gumamit ngayon ulit ng Biblia, di po ba? Pababalikin ko ba ako? Diba? So ngayon po mga kaibigan, ayun. I would like to present this to you para magkaroon naman po kayo ng konting reason kung bakit nandito po ako ngayon at pinapresent ng Bear Globe. Alam po natin lahat na ang ano po natin problema ngayon ang environment natin, di ba? Ang global warming at saka climate change at saka poverty. Hindi lang po Africa, kundi Pilipinas din. Alam po natin lahat yun. So ngayon po, kahit alam nyo na po kung ano nangyayari sa Pilipinas, pero kung minsan kailangan igising pa rin po sa ating lahat kung ano po ang nangyayari at paano po natin malutasan kung anong problema natin hinaharap. Ito po. Yeah. By the way, si Nina po pala, she is our top sales executive. Palakpakan po natin. Yes. Siya po ngayon ang pinakamaraming nabentahan po ng trees. Kaya kung dati-dati po, isa lang po siyang personal assistant ko, kinuha na rin po siya ng Bear Globe. And of course, with Mr. Johnny, siya po ang patunay na Mr. Johnny already is the one, who got Nina also to be a part of Bear Globe and to be one of the sales executives also with them.